Oh, ano na naman yan, GPC? Malapit ka na naman sa akin, GPC. May nakita pa po akong pagkain ng manok mo doon. Kaya huwag kang gaganyan-ganyan, GPC. Nakita mo nga busy tayo sa paggawa ng ating premiere, GPC. Umayos-ayos ka, baka masira ang araw mo. At masira din ang araw ko, GPC. Ayos na, maglathala ka na lang doon sa labas. So ganun mga kabrid, tuloy tayo. Kahit napakalakas ng oras, napakaingay, maglathala tayo mga kabrid para sa ating premiere na daily nating ginagawa mga kabrid. So ayan mga kabrid, sitwasyon sa hapon, nagpakain tayo ng ating mga alaga. Mag-update tayo at gawin nating premiere para kahit papano yung YT natin is malusog mga kabrid. So tara, samahan niya ako. Bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. So ayan mga kabrid, maghapon na ulan, magdamag na ulan, tuloy lang tayo. Maging matatag, vlogger tayo, ulan lang yan, bagyo lang yan mga kabrid. So tara, simulan na natin mga kabrid. Ito ay paglalathala ukol sa mga manok mga kabrid. Pag-aalaga ng manok sa isang sitwasyong natural, aktualan mga kabrid. Kung gusto nyo po ang mga bidyong ganito mga kabrid, mga pag-aalaga ng manok, kahit maulan, ano ba yung mga kadalasang ginagawa ng pagmamanok, tama ba yung ginagawa natin, nakadepende ba sa sitwasyon ng ating mga manok at mga area ang ating pag-aalaga mga kabrid. So tara, pag-usapan natin yan mga kabrid. Lathala na rin natin ang sitwasyon natin sa tuwing may bagyo mga kabrid. So ayan isa po itong puting tengang tornado has na linyada ng manok mga kabrid. Pinakain na natin siya and then nagmumuni-muni na lang po yan. Tara, samahan niyo ako. Mga 15 minutes kailangan na natin mag-checking dahil ang pagkain natin ng manok is may limit lang yan sa pagkain. So ayan na sila mga kabrid. Ayan, bundat na bundat. Isa itong tornado hatch mga kabrid na ano to siya kasi, kaya walang palong siya kasi ano siya, P-comb na malaki ang palong. So ayan siya mid to high, mid station to high. Yung tangkad niya hindi katangkaran, hindi rin kababaan, pero yung mga bias niya mga kabrid is mahaba. Ay yung mga ano ba, yung mga yun yung paa mahaba yan. Pero yung saktong pangangatawan nila mga kabrid is pang ano ba, pang mid station and hindi siya high station, pang mid station na yan siya mga kabrid. So, mamaya aakyat na yan dyan mga kabrid. Tapos doon na sila magpapahinga. Mayroon niyang mga tinatawag na flying pen mga kabrid. Yung liparan nila, doon sila matutulog. So tara, samahan niya ako. Maghanap lang ako ng chinilas mga kabrid. Yan. Magpakita tayo. Dalawa na lang natira natin mga kabrid dahil nag-share na tayo sa ating mga kapitbahay. Oh yeah. Sa backyard natin mga kabrid, mayroon tayong mga tanim na saging. Ayan sila mga tanim tayong saging. So, dahil nagbuwalan yung mga puno, kahit hindi pa siya hinog, maniba lang pa lang siya, is binaba na natin kasi baka bumuwal nga. Makapirwisyo pa tayo ng kapitbahay natin mga kabrid. Andun siya dun Andun siya. So binaba natin yon. Tapos ito naman na pabagsak na sa ating manukan dyan. Pabagsak na siya dyan Kung nakita nyo yung mga nakarang video isa talilis na ito. Bumuwal na yan Umangat na yung lupa, pabagsak na siya. Inalalayan agad natin. Dahil kagabi, biglang lumakas ang alarm mga kabrid. Nung nakaraang gabi, inalalayan ko agad. Tinalian ko yung dulo, pinutol ko ng maiksi-iksi at dahan-dahan kong binaba gamit ang maliit na tali na yan yung maliit na tali na yan. So ayan sila mga kabrid Ayan yung mga broodcock natin Mga nagsisikain pa rin, naninimot. Hindi tayo pwedeng magpakain ngayon ng sobra-sobra. Lalong-lalo na pag ganito ang ulan na walang tigil. Dahan-dahan. Kailangan nakababad ang pagkain natin lagi dahil napakabagal po ng metabolismo ng ating mga alagang manok pag maulan po ang panahon. Danas na danas. Ito ay base lang po sa aking na-experience. Pag malakas po ang ulan, laging basa ang mga alaga natin or malamig ang panahon, ang metabolismo po nila or yung kanilang panunaw mga kabrid is mabagal mga kabrid. Ayon lang yan sa aking pag sisiyasat or experience. So ayan mga kabrid. Iniilawan ko sa gabi kasi alas 4 pa lang ito mga kabrid. Napakadilim dahil sobrang paglakas ng ulan mga kabrid. Napakaingay nga. So ingay lang yan mga kabrid. Pagpasensyahan nyo na ang ingay dahil hindi naman ako may kagustuhan niya mga kabrid. Tayo ay naglalathala lang din. Actual tayo nagpapakita ng kalagayan ng ating pag-aalaga ng manok. And then humihingi ako ng pasensya
sa mga taong hindi masyadong nakakaintindi sa kung ano ang kapasidad ng isang GPC Backyard sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Hindi ho tayo yung talagang pulido, kumplito, maraming pera para sa magandang pag-aalaga. Tayo ay sarili lang din natin ang pag-a-adjust natin sa mga alaga natin. Kinakapos, sumusobra. Ang importante mga kabrid, ang makapagpalaki tayo ng isang malusog na alagang manok mga kabrid. So yan o, tamo yung mga alaga natin mga kabrid o. Mga nagpapalit ng balahibo yan mga kabrid, pero mapupula yan, masisigla. At hindi mo makikitang bumutla mga kabrid, matatakaw pa rin kumain. Lahat yan ubos kabrid. Ayan o, ubos yan lahat mga kabrid. Ubos lang lahat yung kainan nila. Ubos yan lahat. Ganun sila katakaw mga kabrid. Ganun tayo mag-adjust or mag-develop ng kanilang appetite mga kabrid. Kailangan tansyado mo, 100% kang nanonood sa kanila, 100% mong kinikilatis ang kalagayan para maibigay mo sa kanila ang tamang pag-aalaga mga kabrid. Sa awa ng Diyos mga kabrid, nakapag-desisyon tayo ng tama. No, dahil may dumating sa ating na blessing noon, pinaano na agad natin to, inuna agad natin. Yes! Isang tao lang ang kinailangan natin para mabuo. Si GPC po ay halos araw-araw nag-aasikaso dito para maayos natin ito. Ang napagawa lang natin dito is yung pag-welding. Yung kaibigan natin na tinulungan din tayo. Yung tipong magmamanok din po yon. Nakikita niya yung kalagayan ko dito na dahil kapos tayo, tinulungan tayo mag-welding dahil mayroon siyang kalam-alam sa pag-welding. So, butas-butas po yan. Makikita mo may mga plastic. Puro butas po yan. Bumili tayo ng Bulkasil, tinapalan na natin yun. Yun ang desisyon na nagawa nating tama. Dahil kung hindi natin napaayos agad to, ganitong panahon, naku po mga kabrid, antimano, may malalagasan tayo. Puro ubos mga kabrid, kulang pa. Pero hapon mga kabrid, tandaan nyo sa hapon, kailangan nating magtansya ng pagkain mga kabrid. Sa umaga ako nagpapakain ng marami. So pag umaga, pag ganito kalalaki ganitong edad na 35 to 40. Pagkahapon mga kabrid, 30 grams to 35 mga kabrid. So kailangan maintain ka niyan. Kailangan pagdating nila sa tumitilaok na sila, doon ka na magsimula magdisiplina sa iyong mga alagang manok. Ang labis po na pag-aalaga or pagmamahal or pagpapakain sa ating mga alagang manok is nagdudulot po sa kanila ng pagkakaroon ng pamimili sa pagkain. Pag namili po ang pagkain ng manok mo, antimano mangangayayat po yan. Mangangayayat po ang manok at pag nagkasakit, manipis ang katawan, goodbye Philippines mga kabrid. So ayan mga kabrid. Yung ating stag mga kabrid malaki na siya mga kabrid. Ano na siya kaya na siya mga kabrid. Ano pa lang yan mga kabrid? 3 months mahigit. Ayan. So ayan mga kabrid. Maraming salamat itong pagbaglata natin mga kabrid sa pamamagitan ng premiere. So mostly 13 minutes video po ito. Mahaba po tayo mag-premiere and yun na lang tayo. Yun na lang ang gagawin natin na paglalathala mga kabrid. So ayan mga kabrid. Disclaimer ulit mga kabrid there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. So ayan maraming salamat. Hindi ho tayo nagsusugal. This is not for gambling. Tayo lang po ay nagpapaigi. Ang mentalidad natin or ang ating ini-aim sa ating video sa pang-araw-araw na pag-update ay makapagpalaki tayo ng isang uri ng manok na malusog mga kabrid. Base sa ating pamamaraan ng pag-aalaga, base sa sitwasyon natin, base sa linyada ng ating mga manok, and base po sa kakayahan lang ni GPC Backyard. So sa mga mga magtanong-tanong dyan or may something na nakikita kayong mali, hindi ho ako perfecto mga kabrid. Kung pinagtatawanan niyo ako dahil mali-mali ang sistema ko, sorry naman mga kabrid. Pero hindi nyo maaalis sa akin mga kabrid na gusto kong maging magaling, gusto kong maging marunong, gusto ko pong matuto at mapaunlad ang aking pag-aalaga mga kabrid sa aking mga manok mga kabrid. Ayan mga kabrid. Itong tatlo na to, kailangan na to malipat dito. Wala na tayong extra cages, wala na rin tayong extra materyales sa paggawa ng manok natin. Hindi na rin tayo makapunta dun sa bundok dahil panay nga ng bagyo at buhos ng ulan mga kabrid. Ano na rin tayo, kapos na rin tayo sa pagkain ng manok. Pero mga kabrid, tuloy ang buhay. Backyard breeder tayo. Passion natin ang pag-aalaga ng manok. Isa nating pangarap sa buhay, sa
sa ating sarili, sa ating backyard, sa ating channel ang makapagpalabas o makapagpalaki ng mga gandang manok at malulusog mga kabrid. Kahit wala tayong pinanghahawakan ng magandang linyada mga kabrid, ang importante sa akin, mapaayos sila sa aking pangangalaga mga kabrid. So ayan na mga kabrid. Nagsisharing din tayo mga kabrid sa mga solid followers, solid subscriber, solid na kaibigan na mga may idea or marunong sa pagmamanok. Nagsisharing din tayo dyan. Pag solid kang tunay, namamatyagan kita at maaring pagdating ng seleksyon or paglalaki nito mga kabrid, magbibigay tayo ng mga manok na maayos. Nag-iedad po sila ng mga 15 months mga ganon. Doon tayo nagsishare mga kabrid. Kailangan nang i-share natin na manok is talagang yung talagang malulusog mga kabrid. Malulusog na manok mga kabrid, ang tanging hiling ko ay makapagpalaki ng malulusog na mga kabrid. Ayan o. Ayan sila. Ayan o. Ang lalaki ng butsi mga kabrid, busog na busog. Ina-applyan ko to ng pagkain paghapon. Paghapon ko sila tinutuduhan mga kabrid. Kailangan sa mga baby stag mga kabrid, mga ganyan no. Kailangan maibigay natin ang tamang pagkain sa kanila. Busog na busog kailangan. Ayan, depende sa hipo. Pag ganyan alanganin isa hipuin. Ayan mga kabrid. Hindi natin magamit ito mga kabrid dahil alanganin. Baka kung galawin pa natin sila is mas lalo pa silang ma-stress mga kabrid. Kaya kailangan hanggang monitoring lang tayo sa ngayon mga kabrid para mabawas-bawasan natin ang stress mga kabrid. So ayan o. Ang laki ng puno ng binaba ko mga kabrid. Pinadahan-dahan kong putulin. Ayan o. Paunti-unti ko siyang pinuputol. So ayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. Pagkaway-kaway nyo at patuloy nyong pagsuporta sa akin. Sana po ay swertihin tayo pare-parehas sa larangan ng pag-uwayte. Sana po may awa ang Diyos, balang araw yung sipag at tiyaga natin sa pag-uwayte mga kabrid, mga magmamanok, mga kung ano-ano mga kabrid, magkaroon din tayo ng pagkakataong mabiyayaan ng pagkakataong mga kabrid na ma-improve or lumago tayo. Maging man tayo, magkaroon tayo na makahanap lang tayo ng maayos na na mga kaibigan na laging nandyan. Maraming salamat and then hopefully po mga kabrid, lagi lang kayo nasa maayos na kalagayan. Mag-ingat lang po kayo dyan lagi and then keep safe and always pray po na maging maayos ang lahat mga kabrid. Kasama sa buhay natin ang mga struggles pero kailangan natin yan. Yan ang nagpapatibay sa pagkatao natin ng mga paglagpas natin or pag-overcome natin sa mga problema mga kabrid, sa mga hamon, sa mga pagkakataon, pagkakamali. Yan ang mga kailangan natin para masabi natin sa sarili natin na isa tayong matibay na nilalang mga kabrid. Hanggang dito na lang. Hopefully po, lagi lang kayo nasa maayos na kalagayan. Thank you po mga kabrid.